Tawag sa pagdiriwang. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya'y ibigay. Luwalhatiin siya, dakilain at awitan. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway dahil sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri iyaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga po na ang ating Diyos ay napakapangyarihan at napakabuti. Lahat tayo ay naanayan po na magpuri sa Kanya, itaas ang pangalan niya. Amen.
patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Ikaw lang. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan. Nawa sa araw ng pananambahang ito ay maging karapat-dapat po kami. Tunay na makita po namin ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. At ito po ay mangyayari lamang kung kami po ay magiging malinis sa iyong harapan. Linisin mo po kami sa aming mga kasalanang nagawa. Nawa, Panginoon, ay pagindapati mo po kami. Ang aming puso, ang aming isipan ay nakasentro lamang po sa iyo. Wala na pong iba kundi ang pagdakila sa iyo ang dapat namin ibigay sa pananambahang ito. Panginoon, tunay na alam po namin na ikaw ang aming kasama, bagamat kami po ay nasa kanya-kanyang tahanan. Alam po namin na hindi po tuhad lang upang maitaas po namin ang iyong pangalan. Salamat po, o dakilang Diyos. Tunay na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Hindi po matitinag ang mga anak mo kung tunay na nanalig sa iyo kahit may pandemya pa po.
Alam namin na hindi po kami dapat mapigilan sa aming pananambahan, sa aming papuri po sa iyo, dakilang Diyos. Kaya nga po, tunay kami po ay nagagalak dahil ikaw ang aming Diyos sa aming mga buhay. Dinadakila ka namin, Panginoon, niluwalhati ka namin, at ito po ay nilalapit namin sa pangalan lamang na iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. Ang pagsisisi ng bayan ng Diyos. Ezekiel 18:21 hanggang 23. Ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng ginawa niyang kasalanan, at mabubuhay siya dahil sa kabutihan ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisya ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. Mga kapatid, pakinggan natin ang sinabi ng salmista sa kanyang aklat sa kabanatang 145, talatang 18. Ganito ang sinasabi: ang Panginoon ay malapit sa lahat ng mga tumatawag sa Kanya, sa lahat ng tumatawag sa katotohanan. Ang kahabagan ng Panginoon ay magpakailanman. Matapat ang mga pananalitang ito. Kaya't paniwalaan natin, mga kapatid, na tunay na tayo ay pinalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Isa puso ninyo ang mga pananalitang ito at mamuhay kayong tunay na mga anak ng liwanag. Sumainyo ang Ang kandilang may sindi ay ang unang kandila ng pagdakal. Sumisimbolo ito sa pag-asa na naghahari sa puso ng mga anak ng Diyos na nagtitiwala at naniniwala na darating ang isang araw ay wawakasan ng Panginoon ang mga kamalian at maghahari ang kanyang katarungan. Ang ikalawang kandila ng pagdakal ay sumisimbolo sa kapayapaan. Kapayapaan sa puso ng sambahayan ng Diyos habang naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Mga kapatid, dumulog tayo sa Panginoon. Ang maraming Diyos, buong galak kaming lumalapit sa iyo. Dala ang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang tinanggap namin. Salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming magkakasamang magkakapatid upang alalahanin at ipagdiwang ang iyong tipan sa amin bilang iyong bayan. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon,
sa paglilinis mo sa aming mga karamihan at pagbabalik sa kagalakan ng pagiging kabilang sa iyong malaking sambahayan. Sa paggunita po namin ng pagdatal, inaalala po namin ang kalagayan ng aming syudad, ng aming bansa, at ng buong mundo. Sa pagdatal na ito ay ginugunita namin ang iyong pagdating, dala ang kapayapaan sa buong mundong sugatan at mapanglaw. Sa gitna po ng malungkot na karanasang ito, ay nakakabanaag kami ng parating na liwanag at pag-asa naming lahat. Maraming salamat po sa iyong pag-iingat sa mga frontliner at iba pang naglilingkod, mga ahensya, nagtutulong-tulong, na gumagawa at naglilingkod habang lumalaban sa lupit ng pandemya. Naalala po namin ang aming mga kapatid dito at sa ibang bansa, ang aming mga kababayan na dumaranas ng iba-ibang anyo ng kahirapan habang humaharap kami sa malaking hamon ito ng buhay at kasaysayan. Bigyan mo po ng karunungan ang aming mga leader sa pagtupad ng kanilang tungkulin bilang mga lingkod bayan. Ang buhay at paglilingkod ng United Church of Christ in the Philippines ay pinagkakatiwala po namin sa iyong mga kamay. Gabayan mo po ang iyong mga obispo, ang mga manggagawa, ang mga laikong tagapangaral, ang mga iglesia lokal. Masunod po nawa namin ang iyong kalooban, lalo na sa mga panahong ito na ang mga komperensya at mga iglesia lokal ay totoong abala sa pagpapaabot ng tulong sa mga kapatid na nasalanta ng nagdaang mga bagyo sa iba-ibang dako. Ingatan mo po ang mga lingkod mong nagtutungo sa mapapanganib na lugar. Madala po lamang nila ang tulong para sa mga kapatid. Maraming salamat po sa mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya na nagbukas ng kanilang mga palad para sa makabuluhang gawain ito. Idinadalangin po namin sa iyo, aming Ama, ang iyong United Church of Pono. Buong tatag nawa naming maharap ang mga kahirapan sa iba-ibang kalagayan, dulot pa rin ng pandemya. Pagalingin mo po ang mga nasa banig ng karamdaman. Kalingain mo po sina Elder Floro, sina Kaenda, Ka Irene, Ka Lydia, sina Karuming at kapatid na Rolly, si Deting Rosie. Aliwin mo po sila, Panginoon, sa panahon ng kanilang mga kahinaan. Naalala rin namin ang iba pa naming mga kapatid, Panginoon, di namin alam ang kalalagayan nila. Ikaw po ang sumama sa kanila at aliwin mo sila anuman ang kanilang hinaharap ng mga problema at karamdaman. Ang mga nabibigatan at nawawalan ng pag-asa, ang mga mag-aaral, mga magulang at mga guro, ang mga namamasukan at ang mga may negosyo, ang mga kapatid na nagtatrabaho sa malayo, ang mga walang pirmihang trabaho. O Panginoon, ikaw po lamang ang aming saklolo. Maawa ka po sa amin. Patuloy mo pong gabayan ang iyong konsilyo, ang Board of Trustees, ang elders at mga deacons, ang UCM, CWA, CF at ang CYF. Kahabagan mo po kami ng iyong lakas at pagkakaisa upang makaagapay kami sa mga pagbabagong nangyayari sa kasalukuyan. Tulungan mo po kaming mabantayan namin ang munting sindi ng ilawan ng aming pananampalataya habang naghihintay po kami sa iyo, Panginoon naming Diyos. Patuloy mo po kaming gawing mga paa at mga kamay mo para sa mga aba. Sa
Ang pagbasa ng teksto mula sa Aklat ng Lukas, Kabanata 16, talata 1 hanggang 2. Sinabi rin ni Jesus sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala at sinumbong sa kanya na nilistay ng taong ito ang kanyang kayamanan. At kanyang tinawag siya. At sa kanyang sinabi, ano itong nababalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka ng ipagkatiwala sa iyo, sapagkat hindi ka na maaaring mapagkatiwalaan pa. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the wind and the rain in his hands. He's got the wind and the rain in his hands. He's got the wind and the rain in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got a little bitty baby in his hands. He's got a little bitty baby in his hands. He's got a little bitty baby in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. In his hands. In his hands. In his hands. Makahulugang ikalawang linggo ng pagdatal sa inyo, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Ramdam na po ba ninyo ang hangin ng Kapaskuhan? Malamig na talaga. Malapit na ang simbang gabi. At ang Christmas fellowship natin parating na talaga. Katulad ng mga ibang simbahan, online ang gagawin nating pagdiriwang. Napapanahon ang ating paksa ngayong umaga. Tungkol ito sa tunay na kahalagahan ng salapi sa buhay ng tao. Ano ang pananaw ni Jesus sa salapi? Magandang paksa at dapat pag-usapan. Hindi hahayaan ni Jesus na malabo sa atin ang mga usapin tungkol sa pananalapi. Inihayag niya ang tunay na kalikasan ng salapi upang mapamahalaan natin ito ng maayos ayon sa kanyang mga turo sa talinghaga ng katiwala. Pangkaraniwan lamang at hindi naiba ang mga ibinigay niyang detalye sa talinghaga. Isang mayamang negosyante ang nagpasya na ipagkatiwala niya ang pamamahala ng kanyang negosyo sa kanyang empleyado na talagang pinagkakatiwalaan niya. Ngunit pagkalipas ng ilang panahon, ay dumating sa kanya ang balitang hindi ginagawa ng empleyado ang kanyang mga tagubilin dito. Yung mga dapat niyang inaasahan ay hindi nito ginagawa. Hindi niya napamahalaang mabuti ang kumpanya. Dahil dito, iniutos ng negosyanteng may-ari na mag-ulap ang empleyado sa kanya ng katatayuan ng pananalapi ng kanyang negosyo. Dito nagsimulang gumawa ng pamamaraan ng empleyado para makaiwas sa
sa inaasahan niyang matinding problema na maaaring dumating dahil sa nangyaring kapabayaan. Inaasahan niyang maaalis siya sa trabaho at ito ang ayaw niyang mangyari. Gumawa siya ng bagong kasulatan ng pagkakautang, saka nakipagkita siya sa mga taong may utang sa kanyang amo. Sinabi niya sa isa sa nagkakautang ng 900 galon ng langis na 450 na lamang galon ang kanyang babayaran sa halip na 900. Inuntahan din niya ang isa pang nagkakautang sa amo niya ng 100 sako ng trigo at sinabi niyang gawin na lamang 80 sako ang kanyang pagkakautang. Ginawa niya ito sa pag-asang magkakaroon siya ng mga kaibigang makakatulong sa kanya sakaling siya ay wala ng trabaho. Malinaw na mali at hindi makatarungan ang kanyang ginawa upang maprotektahan niya ang kanyang sariling interes. Tuso. Ayon sa sariling pananaw, ginawa niya. Ayon sa sariling pagkaunawa, ginawa niya ang maling gawain ito. Sapagkat inakala niya na ito ang makakatugon sa kanya at makapagliligtas sa kanya sa kinabukasan. Isa-isang tabi muna natin ang mga pangunahing aralin sa talinghagang ito. Sa halip ay pagtuunan natin ng pansin ang sinabi ni Jesus tungkol sa salita. Bilang mga anak ng liwanag, kailangan natin matutuhan kung ano ang pagtanaw at pagkaunawa ni Jesus sa salapi at paano natin gagamitin ito ng buong husay. Nakakatukso ang kayamanan. Magiging sinungaling tayo kapag sinabi natin hindi tayo natutukso. Nakakatukso ang kayamanan. Gumamit si Jesus ng kakaibang pananalita para sa salitang kayamanan sa mga talatang 9 at 11. Dito ay binanggit niya ang kayamanan ng sanlibutan. Bakit niya sinabing kayamanan ng sanlibutan? Hindi sinabi ni Jesus na lahat ng kayamanan ay masama at sa demonyo. Nagiging masama ang isang bagay ayon sa kung paano natin ito ginagamit. Subukan nga ninyong kapain ang inyong salaping papel sa inyong bulsa. O tingnan ninyo ito sa inyong wallet. 1,000 piso, 500 piso, 200 piso, o 100 piso man. Kung ano man na salaping papel mayroon kayo. Naisip ba ninyo na saan nanggaling ang mga ito bago ito napunta sa inyong mga kamay para ihandog sa Panginoong Diyos? Maraming maaaring pinanggalingan ang mga salapi na nasa ating mga pag-iingat. Maaaring galing ito sa isang prostitution house o bahay aliwan. Ipinambayad para sa serbisyo ng panandaliang aliw. Maaaring galing ito sa mga bahay sukalan, katulad ng kasino. Maaaring bahagi ito ng panunuhol para baluktutin ang hustisya. Maaari ring ginamit ito sa bentahan ng droga. Maraming mga masasamang bagay na maaaring pinagamitan ang mga salaping na sa ating mga pag-iingat ngayon. Tama ang sinabi ni Jesus. Kayamanan ng sanlibutan. Nanganganib na matukso rin tayong gawin ito at gamitin ang ating salapi sa masamang bagay. Dumalangin tayo sa Diyos na maging maingat
sa paggamit ng mga ipinagkatiwala sa atin upang hindi tayo madaig ng tukso. Mahalaga ang kayamanan ng sanlibutan sa likong mundo na ginagalawan natin. Ito ang kumikilos at nagpapagalaw sa buhay ng mundo para makatuloy ang mga komersyo. Lahat tayo ay gumagamit ng salapi. Ano man ang kalalagayan natin sa buhay, mayaman man o mahirap, lahat tayo ay naghahangad na magkapera. Ngunit sa paghahangad na ito, dapat na maging maingat tayo upang maingatan natin ang pagkahulog o pagkabuyo sa pag-ibig sa salapi. Hindi tayo dapat maging maibigin sa salapi sapagkat ito ay lumilipas. Itinuro ni Jesus ang tamang paggamit ng salapi o ng kayamanan ng mundo. Gamitin natin ito sa paggawa ng mabuti sa iba upang pagdating natin sa huling yugto ng ating buhay ay bubuksan ang pintuan ng langit para sa atin. Makikita natin ito sa talatang 9. Lumilipas ang halaga ng kayamanan ng mundo. Dahil atin lamang ito habang tayo ay naririto sa lupa. Hindi natin ito madadala sa kabilang buhay. Ito ang ibig ituro ni Jesus sa atin, mga kapatid. Ibig niyang maintindihan natin para hindi tayo mapasok ng tukso. Tiyak na darating ang isang araw sa atin, maging ang araw ng kamatayan man. At hindi natin ito maiiwasan o matakasan. Kahit gaano pa kalaki ang kayamanan natin, ay mawawalan ito ng kabuluhan. Hindi na natin ito magagamit. Ito rin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Mahalagang masiyahan sa mga biyayang meron na tayo na kaloob ng Diyos. Dumating tayo sa mundong ito, sabi niya, na walang dala kahit ano. Walang dala kahit ano. At aalis tayo na iiwan din ang lahat ng tinatamasa natin. Iiwan natin ang lahat ng nagbigay ng rangya sa atin. Lahat ito ay ating maiiwan. Matutuhan nating masiyahan sa mga bagay na nasa atin upang malabanan natin ang bulong at paghikayat ng dyablo. Panandalian lamang ang ating mga tinatamasa dahil sa kayamanan, sapagkat papalapit na tayo sa bawat araw sa ating mga libingan. Lilipas ang kayamanan. Dadaan ito sa ilalim ng paghatol ng Diyos. Susunugin ito sa wakas ng panahon. Ito ang babala ni Juan sa atin. Mapaparam ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Unang Juan 2:17. Sa wikang Ingles, and the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Ang ginamit na pandiwa sa pangungusap nito ay nangangahulugan na nagaganap na ang proseso ng paghatol sa mundo. Ang nararanasan natin ngayon ay proseso ng paghatol ng Diyos
sa mundo. Ang kayamanan ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Ito ang palaging inuulit ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ito ang katotohanang isinisigaw ng talikhaga. Ang Diyos ang mayamang nagmaay-ari at tayo ang kanyang mga katiwala. Nasa ating mga kamay ang lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos. Lahat na mayroon tayo ay hindi sa atin. Ang lahat ng mga ito ay sa Diyos. Binigyang diin ito ni Jesus sa talatang 12. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Ito po yun, mga kapatid. Pinamamahalaan natin ang maliit na bahagi ng pag-aari ng walang hanggang Diyos. Wala tayong masasabing atin. Atin talaga sa buhay na ito. Wala po. Kahit nga buhay natin, sa Diyos galing. Sa habag niya ay nagkaroon tayo ng buhay. Mahalagang malaman natin na ang kayamanan ang pinakamaliit na bahagi ng pagkakatiwalang tinanggap natin sa Diyos. Ito ang nakakamanghang katotohanan na itinuturo ni Jesus sa atin. Lahat tayo ay masaya pag maraming pera sa bulsa. May konting ipon sa bangko. Masaya tayo pag may magandang bahay at may bagong kotse. Masaya. Sino nga ba naman ang hindi magiging masaya kung meron tayo ng mga bagay na ito? Ngunit, tandaan natin mga kapatid, sa timbangan ng Panginoong Diyos, sa sukatan ng dakilang Diyos na nagmamay-ari ng lahat, ang kayamanan ang pinakamaliit na ipinagkatiwala sa atin. Sinabi ni Jesus, sino mang mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. At ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Talatang 10. Ipinapalaala sa ating lahat ng Panginoon na ang kayamanang pansanlibutan o ang kayamanan ng sanglibutan ay pinakamaliit sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. At ito'y makikita natin sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, totoong nakakatukso ang pera. Kailangang pamahalaan natin ito na may kasamang panalangin. At dahil ito'y pansamantala lamang, kailangang pinaplano nating mabuti ang pangangasiwa nito. At dahil ito ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, pamahalaan natin itong may sa
Mga sambahayan ng Diyos, ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikibahagi sa dulang ng Panginoon. Pinakamamahal ng mga kapatid, sa komunyon ng hapunan ng Panginoon ay ating alalahanin na Kanyang iniibig tayo at ibinigay ang Kanyang sarili dahil sa atin. Ating gunitain ang buong iglesia na binili niya ng Kanyang dugo at sa Kanyang pangalan ay inaanyayahan dito ang mga ipinanganak na muli at lumalakad na karapat-dapat sa harap ng Panginoon upang makisama sa komunyong ito ng katawan at dugo ni Kristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpirapiraso ito. At sa kanya sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at kanyang sinabi, ang saro ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo nitong tinapay at iinom sa sarong ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo'y manalangin. Kabanal-banalang Diyos, pagindapatin mo po kami sa aming pagtanggap ng katawan at dugo ng anak mong si Jesus. Loobin mo pong maging daluyan ito ng pagpapala sa aming mga buhay, upang kami man ay maging bisig mo sa paglilingkod sa sangkatauhan, hanggang sa kami ay makapiling mo na sa iyong piging diyan sa iyong kaharian. Tanggapin mo po ang pagtatalagan namin ng buhay at paglilingkod sa banal na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo at sa diwa ng pag-alaala natin kay Jesus sa pamamagitan ng sakramento nito, ay aking ibinibigay sa inyo ang tinapay at alak na siyang katawan at dugo ni Jesus bilang sagisag ng ating pakikiisa sa kanyang ministeryo. Ang lahat nga ng nagpapasakop kay Kristo Jesus at kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay malugod na inaanyayahan na magsidulog sa dulang na ito ng ating Panginoon. Ang katawan ng Panginoong Jesucristo, tanggapin natin.
ang dugo ng Panginoong Kristo ating inumin. Tayo manalangin. Salamat po, Ama, sa dakilang biyayang ito na kaloob mo sa amin. Bilang kapahayagan ng pakikiisa sa amin ng anak mong si Jesus. At pakikiisa rin naman namin lahat na sumasampalataya sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Naway loobin mo po, Ama, na sa pagtanggap namin ito ng iyong biyaya, ay makilala namin na ang aming tinanggap ay tungkulin din namang marapat naming gampanan. Sa pangalan ng mananakop naming si Jesus na iyong anak. Amen. Mga kapatid, sabay-sabay nating bigkasin ang UCCP Statement of Faith, Article 1. We believe in one God, Creator, Redeemer, and Sustainer, who provides order, purpose, meaning, and fulfillment to all creation. That in Jesus Christ, who was born of Mary, God became human and is sovereign Lord of life and history. That in the Holy Spirit, God is present in the world, empowering and guiding believers to understand and live out their faith in Jesus Christ. Tawag sa pagkakaloob na mababasa sa Lukas, Kabanatang 6, Talatang 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, buong buhay ko, puso't kaluluwa, di makayanang makapagkaloob, mamahaling hiyas o gintong sinukob, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain o ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang
tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanang makapagkaloob. Mamahaling hiyas o gintong sinukob, ang tanging dalangin o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aming Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapalang patuloy mong ibinibigay sa amin. Salamat po na kahit kami nagkakasala, ay patuloy mo kaming pinagpapala at binibigyan ng iyong mga biyaya. Nararapat lamang po na ibalik namin ang nararapat para sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga biyayang ito at pagpalain niyo po ang bawat isa na nagkalob sa iyo ng mga handog. Nawa po'y magamit namin ito na nang-aayon sa kalooban mo. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
iniigos. Ang dilim ay magliliwanag at sa luma'y dalagan. Ligtas na ang harian ng pag-ibig at liwanag. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po Panginoon, nagpapaabot kami ng papuri at pasasalamat sa iyong kapurihan at patuloy mong pinadadama ang iyong kabanalan sa bawat isa sa amin. Tunay nga po Panginoon sa aming kalagayan ngayon na patuloy kami Panginoon na hindi pa nabibigyan ng pagkakataon na magkita-kita sa loob ng iyong tahanan. Subalit Panginoon, hindi mo hinahayaan na kami ay huwag magpatuloy sa mga gawain ng pagpupuri at pagsamba sa iyo. Kaya nga po Panginoon, sa umagang to ay tunay na nagpapasalamat kami na sa kabila ng mga problemang dumarating ay tunay po Diyos, yariyan ka pa rin at bibigay ka ng mga kaparaanan para muli kami Panginoon magkasama-samang nagpupuri at sasamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat Panginoon sa mga handog na papuri ng mga anak mo na tunay po Diyos na inilalaan nila ang kanilang mga talento sa pagbibigay ng papuri sa iyo sa pamamagitan ng mga awitin Panginoon. Salamat din Panginoon sa mga bilang na nais nilang ipaabot sa iyo Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin at ganoon din po Panginoon sa mga panalangin. Tunay nga po Panginoon na ikaw lang ay naasahan namin na Diyos na makapangyarihan na handang magkaloob at magbigay ng mga tugon sa aming mga panalangin. Ang mahalaga lang doon Panginoon ay matutuhan namin na kilanling ka at handa kami Panginoon magantay sa anumang oras at nais mo na kami ay tugunin Panginoon. Tunay nga po Panginoon ang kadakilaan at kapasyahan mo nawa ang siyang maramdaman ng bawat isa sa amin na sa kabila ng aming mga nararamdamang ito Panginoon ay tunay po o Diyos na naroon pa rin at pinadadamon sa amin ng iyong pag-ibig at tunay na ikaw ang patuloy na nangangalaga at nag-iingat sa bawat isa. Ikaw ang laging sumasagot sa mga daing ng bawat isa, kung ano ang mga papangailangan at maging mga katugunan sa mga karaingan nila Panginoon, ay ikaw ang gumagawa ng kaparaanan upang lalo nilang madama na ikaw ang siyang magiging tugon sa lahat ng mga pangailangan na ito, O Diyos. Salamat din Panginoon sa mga anak mong ginagamit upang sa iyong Panginoon ay patuloy na madama ng bawat isa ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Tunay po Diyos na ang paglilingkod ng manggagawa mo sa aming iglesia ito Panginoon sa pamagitan ng iyong lingkod na Pastora Pinky. Tunay nga po Panginoon na binibigay niya ang kanyang lakas at talento Panginoon upang sa lahat ng kaparaanan ay maibigay niya at maipadaman niya Panginoon ang pagmamahal mo sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod na ito Panginoon. Sana po o Diyos sa pamagitan ng mga pagsamba namin ito Panginoon ay lalo kang mahayag sa bawat isa. Salamat Panginoon sa mensaheng dulot ng iyong lingkod at nawa po o Diyos ay patuloy naming matutuhan na ang salapi na pinagkakaloob mo ay dapat namin talagang gamitin sa maayos na kaparaanan at ito ay nais mo na pamagitan ng ganitong paglilingkod ay maibahagi rin namin ito sa aming kapwa upang ang mga nangangailangan ay maabutan ng mga katugunan upang magkaroon sila ng mga gamitin sa kanilang mga pangangailangan Panginoon. Salamat Panginoon sa kapahayagang ito na nawa ay tunay na kami ay kumilos, gumawa ng naayon sa iyong kalooban. Salamat din Panginoon sa mga handog na mga awitin at mga patotoo at mga pasasalamat ng mga kapatiran.
Sana po, Diyos, lagi kang kumilos sa buhay ng bawat isa na kami, Panginoon, ay binibigyan mo ng pribilehiyo na makapanalangin sa iyo ng diretsahan na ikaw ang tunay pong maaasahan ng bawat isa. Kaya nga po, Panginoon, salamat at patuloy kang nagpapala sa bawat isa, sa lahat ng kaanib ng miyembrong ito, Panginoon, ng yung iglesia sa Polo, Panginoon. Sana po, Diyos, patuloy nilang madama na ikaw ang lagi naming marapat na kilanlin at laging naalala na dapat pagpasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya po, Panginoon, sana sa aming gawaing umaga ay patuloy kang magpala sa bawat isa at nawa ay palakasit patatagin mo ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. Nawa po, Panginoon, damahin namin ang mensahe mo at ikaw, Panginoon, ang kasama-sama namin sa lahat ng sandali sa aming mga buhay. Kaya po, Diyos, hiniling namin ang lahat ng ito at dinadalangin at muling ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat at tanging pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Ang pagpapala ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang sumainyong lahat, mga minamahal kay Kristo, habang tinutupad ninyo ang kanyang mga utos para sa iglesia at sa kapwa. Pumayo kayo at isabuhay ninyo ang buhay ni Jesucristo. Amen.